Ang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Maharlika New Media. Basahin ko, binigyan linaw ni dating PNP Chief General Torre III na ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin nang pangunahan niya ang pag-aresto at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito ang kanyang exact statement. Yung papel ko naman doon sa pangunguna ng pag-aresto at pagpadala kay former President sa The Hague, ginawa ko lang naman yung bilang pagtupad ng tungkulin. Professional. Ang galing, ano? Professional daw. Naayon sa batas. Wow, sige lang. Ito, walang halong personal na motibo. Naman. Well, yan ang pahayag ng dating PNP chief. Tingnan natin kung pinapaniwalaan ba ito ng mas nakakarami sa taong bayan. Professional daw eh. Hindi daw labag sa batas. Yes, tungkulin niya dahil inutusan siya ng higher ups niya eh. Kaya lang, naayon ba sa batas? Professional ba? Wala bang personal na motibo? Tingnan natin ang nag-react. Ang daming nag-react. 78,000 nag-react. 65,000 ang tumatawa. 3,100 ang galit. 9,200 lang ang nag-like. So, alos 85% hindi naniniwala kay General Torre, galit sila. 15% lang ang naniniwala. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Saan kaya ito pupulutin pag upo ng isang Sara Duterte sa Malacanang sa 2028? Huli ang aliwas, walang iyakan, sabi ni Duba. Joan Katiom, ngayon pa lang mag-out of the country ka na. Stephen Scraper, kaya yun ang reward, kinawang panandali ang Chief PNP. Napakasakit, General Torre, ang nangyari sa iyong karera. Napakasakit, General Torre, sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Ito, mga ibang bansa na daw. Lester question, revenge is still brewing on the horizon. So for now, let the music rise. Raise your glass high and savor every second of the party while you can. Lintik lang ang walang ganti. O sabi ni BP Sara, hindi daw siya maghiganti. Kaya lang, meron na siyang vice president na pinili na yun ang magpapakulong sa mga kawatan. Meaning sa flood control naman to. Ngayon, dito kay General Torre, pagpalagay natin na ginawa niya na yun sa batas, kung sasampahan siya ng kaso sa 2028, talagang harapin niya. Kung hindi siya tatakas palayo sa bansa. Kasi kinasuhan naman sila sa ombudsman, biglang binasura naman ng ombudsman. Kaya lang, hindi ibig sabihin na quits na yun. Pwedeng maisampa ulit pagdating ng bagong administrasyon. Kaya, huwag kayong pakalmante. Kaya maraming naghihintay sa isang Sara Duterte. Kasi, kagaya ko, marami ang bumilib kay Mayor Inday Sara din. Yung mayor pa siya, batang-bata pa yung mukha niya eh. Na parang lalaki talaga ang dating, yung gupit niya, parang gupit lalaki eh. Nasaan yung sieret? Nandyan, ma'am. Lumapit. Ganda yun. Pag ganun yung suntok, suntok ba? Hindi naman sampal. Kay sampal, ganyan sana. Ganyan, Kailang hindi yung ganun.
Hindi yung ganun, kundi isuntok babae. Sabi ko, ito ang kailangang leader. Naririnig ko lang siya noon na, anak, may Mayor Duterte, Inday Sara, naging Vice Mayor, then later on, naging Mayor. Yun lang naririnig ko. Hindi ko pa siya masyadong kilala. Kaya lang nung nakita ko yung video na yun, talagang sinapak niya yung share. At tapos nalaman ko ang dahilan. Malasakit sa mga pobre. Wala na. Na love at first sight ako kay Mayor Inday Sara. Yung nabighani niya kung sabi ko, ito ang kailangan nating leader. At marami. Kahit si Professor Malutikia, nabanggit niya sa isang TV hosting. Sino ba yung Mayor Sara na yan? Sabi niya. Una kong nakilala siya nung sinapak niya yung sheriff. At yun, ang perception daw ng maraming taong bayan, bakit gusto nila kay VP Sara, yung kanyang karakter, may karakter ng pagkalalaki, may karakter ng pagkababae, yung maawain siya, may soft spot siya, marunong siyang tumulong, kailang marunong din siyang magalit. At yun, naipakita niya na yung pagsuntok niya sa sheriff. Kaya humanda kayo. Talaga maraming takot na maging presidente si VP Inday Sara. Kasi nakikita nila yung karakter niya, palaban. Hindi siya madaling takutin. Sa interview sa kanya ng Banateros, sabi niya, may advantage. Dahil kaya kong gawin ang mga mahirap na bagay. Ganon siya. Kung na-pressure siya, naiipit siya, lalo siyang nagniningning. To me, ang believe ako sa kanya yung accomplishment niya as mayor, yung napatahimik niya ang Davao City, yung Paquibato District. Bulubunduking parte ito, Paquibato District. Nandyan, lungga ng mga NPA, napatahimik niya. Nagkaroon ng peace and development sa isang magulong lugar. So, plus, iba pa, na disiplina, yung wala ng utang ang Davao City, lumago ang ekonomiya ng Davao City, everything. Kaya yan, humanda kayo. General Torre, good luck pag nagpresidente si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So magatop na gid siya karon. Pakapon imang si mama no. Grabe na po orange big. Kaganda po na. Ay, banda. Og karon human na gid sa pag-atop. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin nga ako nami walay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra
pang muso-muso, Mag-uuma lang. nag-uma, Oo, so igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. siguro ang kinikita sa pagkaon. Oo, so salamat kaayo. Salamat kayo, kaya na may humanamig balay. Oo.